Alright, welcome po dito sa ating career path ng Learn Computer Today. I congratulate you na agad kahit na ngayon pa lang kayo mag-start ang ating career path dito sa Learn Computer Today. I can see na meron kayong interest talaga na matuto ng technology sa panahon natin ngayon. At napakaganda ng choice na inyong pinili sapagkat ito ay in demand hindi lamang ngayon kundi in the future din. So, dito sa part na to ay di-discuss ko sa inyo about the OJT kasi yan yung part na kasama doon sa ating career path. Makikita nyo, meron tayong 6 months OJT training. So, itong on-the-job training na to, ito ay automatic na kasama na sa inyong learning or sa inyong package, no? Sa package na ating gagawin para sa inyong training. So, how it works, no? Yung ating on-the-job training. Hindi siya kagaya ng traditional o yung sinasabi natin yung usual, normal na way of having the OJT training or OJT experience. Normally kasi kapag ikaw ay nag-college, so part ng college days mo, ng iyong requirements, ay kailangan meron kang OJT experience, no? At dyan ay mag-apply talaga sa mismong mga companies like sa mga bangko or sa mga institution or sa itong ating mga companies na kung saan ay pwede nag-accept sila ng mga OJTs. And some ay may bayad, some ay wala. No? So, usually sa mga experience ko in the past, kapag nung ako ay nag-OJT, ay talagang kailangan pumasok everyday, no? At yung iba na OJT ay walang pamasahe, walang bayad. Yung iba ay meron naman sweldo, may allowance, no? So, depende yan sa company na a-applyan. Well, pagdating doon sa loob, ang na-experience ko din ay hindi ka agad nila tuturuan, no? Ang gagawin sa iyo is kung ano yung mga kailangan ay sikasuhin ng isang baguhan, na isang trainee kagaya mo ay pwede ipaayos yung mga papel, no, ipaayos yung mga bagay, no, sa office, and then pwede kang utusan, no, and magtimpla ng kape, etc. Ay kung ano ipapagawa sa iyo hanggang sa mapuno mo yung specific time frame, like sabihin na natin 250 hours, 400 hours, 500 hours na kailangan mo ma-fulfill para ikaw ay makagraduate sa college. At ganoon din kapag trainee ka sa isang kumpanya na kung saan ay tinrain ka muna for a specific time, then meron ka certain period of time like 6 months probation, sabihin na natin, o kaya training, ay doon naman yung ibang company ay nagbibigay talaga ng allowance, no, regular pasok. Then doon nila titingnan ng iyong progress, doon ka nila tuturuan. Pero dito sa atin, sa Learn Computer Today, iba yung ating paraan ng pagtitraining kasi since yung ating training is more on computers. So, more on coding, more on programming. So, doon talaga tayo magfo-focus. So, ito yung gusto ko sanang sabihin sa inyo in regards to your OJT. So, dapat enrolled ka muna sa any career path ng Learn Computer Today. Of course, yan naman yung reason kung bakit napapanood nyo ito ngayon. Yan yung makikita nyo sa inyong career path itong video na to. But, I'm thinking na ilagay na rin ito sa ating Facebook at sa YouTube para alam din ng iba ano ba yung ino-offer nating OJT. So, once na enroll kayo sa OJT, the first day na nag-start kayo ng inyong learning, inopen nyo na yung inyong mga training courses, ay doon na nag-start ang inyong OJT. So, bakit gano'n, no? So, ang reason kasi ng style ng ating OJT is not based on hours. Hindi doon sa dami ng oras na pinasok mo, araw na pinasok mo, o buwan, o taon. Kasi hindi yun ang sukatan talaga ng skills. Ang sukatan ng skills ay doon sa yung actual na pag-solve ng problem sa code o kaya pag-create ng code or sabihin na natin pag-create ng website, pag-create ng mga software or WordPress websites, no? So, doon ma-assess, malalaman talaga kung marunong ka. Kung from zero ay kaya mo mag-build, from zero, talagang from scratch, wala kang kokopyahan, no? So, doon i-assess mo yung iyong sarili kung kaya mo ba talaga, no? Mag-create ng
mga web apps, no? At dito nga sa Learn Computer Today, tuturo natin 'yan from zero, from scratch, from zero knowledge. Wala talaga tayong alam kasi lahat naman talaga diyan nag-start sa zero, and iga-guide natin kayo hanggang sa matutunan ninyo yung mga dapat matutunan, mga kailangan, mga foundation, hanggang sa mapunta tayo sa advance, no? So, ang style ng OJT natin is based on our project. So, dito makikita nyo, assessments will be based on the completed projects. So, yung lahat ng ating topics, courses, dito sa Learn Computer Today, lalo na sa inyong career path, lahat yan ay mayroong project. May actual projects yan. At meron kayo talagang guide, know how to do them, and ipapakita naman sa inyo paano siya ginagawa o ginawa, and then itatry ninyo na magawa nyo rin. And sa lahat ng nakita ko na mga estudyante, sa mga estudyante natin dito, mataas yung percentage na natatapos nila halos lahat ng mga binibigay nating projects. That is because simple lang yung ating pinapagawa. Hindi natin siya pinapahirap, hindi natin pinaghahalo-halo. No, so meron tayong paraan kung paano natin ma-establish, paano natin matututunan, no, ng mas maayos at detalyado at simple yung bawat technology na kailangan natin matutunan. That's why sa assessment, kada assessment natin kahit simple lang, no? At yun nga instruction ko sa inyo, kahit simple lang yung ipapagawa. Simple lang siya, alam nyo na, sabihin na natin meron na kayo advanced knowledge, tapos may pinagawa sa inyo, gawin nyo yun ayon sa instruction. Kasi kapag hindi nyo ginawa yun ayon sa instruction, maaari kayo mag-fail. Maaring ulitin ninyo yung submission. Kasi unang-una, dahil sa panahon natin ngayon ay meron na tayong ChatGPT, meron na tayong Copilot, no? At meron na tayong mga AI tools na kung saan pwedeng mag-generate talaga ng code para sa inyo. Pwede mo i-type lang, create me a simple website, ganito ang mga kailangan, and then boom, meron ka ng website using the AI tools. Pero dito sa atin sa Learn Computer Today, dahil nga tayo gumagamit mismo ng AI at nagdi-design din tayo ng mga programs sa AI, so alam natin yon. So hindi kayo papasa kapag gumamit kayo ng AI na siya ang gumawa ng final project, no? So dito ay mano-mano ang pagche-check ng inyong projects, at doon ay makikita ko kung siya ay AI generated at kung siya ba ay sumunod sa ating kailangan na instruction, sa mga instruction natin. Kasi kapag hindi nasunod ng instruction, ibig sabihin hindi talaga inaral o hindi talaga sinundan yung ating mga ginawa ay pinagawa. At yun nga ang importante dito, para makuha mo yung certificate for OJT, you have to follow instruction. Kahit gaano kasimple siya, kahit andali lang, kahit andali-dali lang, gawin mo as is, no? Kung gusto mo siya enhance, dapat nandun pa rin yung pinaka-structure, no, nung project na yon. Dapat hindi siya mababago, hindi iba. No? Dahil kapag iba ang lumabas, iba yung code, kasi titingnan ko mano-mano yung code. Pag iba yung code na nakikita ko doon sa actual na dapat gawin, bagsak agad, no? So, pagdating sa kunyari nag-apply kayo at tinahanapan kayo ng halimbawa at least 6 months experience or 1 year experience as a developer, so hahanapan kayo niyan. So makakatulong itong OJT experience na to, itong certificate na to, makakatulong sa inyo para madagdagan yung power ninyo sa pag-a-apply, no? O kaya mas maging maganda ang inyong resume dahil meron kayong title na junior developer dito sa Learn Computer Today. So meaning to say, kapag ikaw ay naging estudyante or nag-aral dito, automatic ikaw ay junior developer. Yan yung iyong title agad. So meron tayong mga uniform, may ID tayo as a junior developer. As of the moment, pinaprocess natin yung mga perks natin, yung student developers perks, like yung ating jacket, no, yung ating polo shirt na merong tatak na ang junior ng developers team ng LCT, at yung iba pang mga perks, no, as a junior developer. So ipo-provide natin lahat yan sa inyo, and yun nga, makakatulong yung certificate na yun ng OJT sa inyong pag-apply at sa inyong resume. So either naghanap kayo ng client or nag-apply kayo sa isang work company, makakatulong yan, no? At ma-assess natin yan. Pagdating ng time na yon, ma-assess natin
kung marunong na talaga kayo using your completed projects, no? Kasi kahit na anong ganda ng background mo, kahit na ang OJT, nag-college ka and nag-OJT ka sa isang magandang company at nag-stay ka doon, let's say 1 year, 2 years, pero pagdating doon sa actual, halimbawa, hinire ka, na-hire ka na kasi ang ganda ng resume mo. Pagdating sa actual, pinagawa sa iyo yung isang bagay, pina-check sa iyo yung code, hindi mo magawa at hindi mo maintindihan yung code. So, doon pa lang, bilang na yung araw mo, no? So, maaaring tinanggap ka, pero pwede kang tanggalin. So, that's why, ang isa sa mga dapat na maging sukatan natin sa gagawin natin sa ating pag-apply or sa client pag na-hire tayo, siyempre magiging kasama tayo nila. Magkakaroon tayo ng pakikipag-usap sa kanila. So don't worry kapag natutunan mo yung code, let's say Python, React, Node.js, sabihin na natin yung mga yan, mga tech stacks na yan. Kapag dating mo sa work, pareho rin naman yung code na makikita mo. Kung Python yan, Python pa rin. Kung ang mga terminologies dyan ay same din. So magkakaroon talaga ng iisang lengguwahe pagdating sa mga developer pagdating doon. At kung ikaw ay interviewin, madali lang kasi ma-explain mo kung ano yung nangyari kasi nagawa mo na. Kaysa doon sa nag-research ka lang, sinave mo lang sa isang notebook or sabihin na natin sinave mo yung mga sagot mo, mga ready-made na mga sagot. Siyempre magkakaroon ng interview, pwedeng online, pwedeng personal. So gagamit ka ng mga cheat sheet or mga ready-made nga ng mga sagot. So maaaring pumasa ka sa interview kagaya ng mga tinuturo sa atin sa YouTube, kagaya sa mga Facebook ng mga content creator, vloggers, no? May mga style sila paano pumasa sa interview, pero maaaring pumasa, pero pagdating sa actual, no, bilang na yung araw mo kung hindi ka marunong. That's why kailangan gawin mo talaga yung mga projects para ma-earn mo yung experience. Para makita mo saan ka may problem, saan ka mahina, saan part ka nalilito, at saan mo na-solve, paano mo na-solve. Kasi pagdating sa actual, may masasabi ka talaga. Kahit interviewin ka na ilang beses, hindi ka malilito kasi nagawa mo siya sa totoong buhay. That's why, huwag kayong matakot pag kayo mag-apply. Hindi kayo talaga matatakot pag kayo ay nag-apply. Kasi na-experience nyo talaga paano gawin. At pagdating naman sa working environment, magkakaiba lang yung mga ugali ng tao, pero same code pa rin. Iba yung lingwahe, maaaring hirap tayo mag-English, pero pagdating sa code, iisa lang ang code, So, hindi kayo malilito dyan. Once na nakita nyo yung code, nasa harap nyo na yung code, maintindihan nyo na, ito yung variables na ginamit dyan, ito yung logic, ito yung mismong block na kung saan, ito yung module na kailangan baguhin. So, dapat dito i-upgrade, dapat dito i-dagdag yung feature. So, napakadali, kasi alam natin yung code. Maaring yung lengguwahe, mahirapan tayo sa physical na or sabihin natin sa communication skills, mati-develop yun. Ang importante ay marunong tayo sa code. Kasi kahit na anong galing natin sa English, hindi man tayo marunong talaga sa code, wala rin. No? So, next is yung sinasabi ko nga kanina, kailangan na iintindihan mo yung code. Hindi pwede yung magta-type ka lang, gagayahin mo lang yung ginawa ko, and then magta-type ka lang na magta-type, tapos nagawa mo, tapos na. Kailangan na iintindihan mo paano gumagana yon. Magta-trial and error tayo. Gagawin natin yon during sa ating learning, sa ating process. Ako mismo, papakita ko sa inyo paano yung trial and error na ginagawa ko. Minamali ko talaga, and then itatama ko siya, and then may pagkakataong mali talaga yung na-input, then itatama natin siya. No? So you have to understand the code para mas malaman nyo ano yung trabaho niya, kasi may specific work yan. Bawat line ay may reason bakit siya nandun doon. At bukod sa naintindihan natin yung code, once na wala pang code, ang halimbawa isang kumpanya, wala pa silang website, wala pa silang application, wala pa silang software, at gusto nila tayo gumawa, hindi tayo mahihirapan kasi we can also create from zero, from scratch. And that is because tinuturo din natin yan sa Learn Computer Today. No? So, ang inyong, yung 6 months na OJT nyo is guaranteed. No, guaranteed lang yan. Ito nakalagay.
when you do your projects. So, makikita ko yung inyong submission, manually check sila, hindi sila automatic. So, hindi kagaya na ibang mga provider, online academy, etc. na pagpasa nyo ng submission, okay na. So, hindi po. Dito ay i-check ko kung ginawa nyo talaga at kung ayon ba yan sa ating mga instruction. Kapag hindi yan ayon sa ating mga instruction, so posibleng hindi nyo talaga inaral. At bandang dulo kayo din naman mahihirapan, kasi pagdating nyo sa actual work, wala kayong natutunan, wala kayong masabi, wala kayong ma-explain, sa interview pa lang pwede na bumagsak, and then mahirapan kayo makahanap ng trabaho bilang dev. So I suggest, hinay-hinay lang, huwag kayo magmadali. Ang ating courses ay designed for practice, no? Pa-practicein natin sila. Hindi sila meant to be completed. Magkaiba kasi yung completed kaysa sa na-master, no? So doon tayo sa na-master. So hindi naman natin lahat ma-masterin, hindi natin sasauluhin. But we have to understand the syntax, the rules, no? How it works, no? So what is the purpose of this code? Para saan siya at paano natin siya i-modify, paano natin i-create, at paano siya mag-run ayon sa gusto ng client at ng kumpanya. Now, so, dyan po i-assess ang inyong OJT, and once na kailangan nyo na ng OJT experience nyo or certification, i-interviewin ko kayo online. To see if talagang worthy, o sabihin na natin may alam na kayo sa inyong at kung hindi pa naman, o feeling nyo kulang pa, okay lang. No, it doesn't matter naman kung master yun o hindi pa. Ang importante, meron na kayong natutunan. At doon, i-advise ko kayo ano yung next na gagawin ninyo at saan kayo mas lalo mag-focus. Okay? So, don't worry. Ang purpose ng Learn Computer Today ay matuto tayo. No? Hindi para sabihin na natin parang style na lang, may ma-complete lang tayo o something like ganon, magkaroon lang tayo ng certificate, okay na, hindi po ganon, matuto talaga. Okay? So, good luck, and I wish you well. I wish you all the success sa inyong endeavor para sa pagiging developer in the future. So, yun po ang gagawin natin for our OJT. Sige po, magkita na po tayo sa ating mga courses. Bye-bye po.